Sa katabi mo muli, ikaw ang church. Huwag kang maghanap ng church. Ikaw ang church. Magsama ka pa ng maraming church dito sa gathering natin. Amen? Kailangan yung fruit o yung seed na tinanim sa iyo, no, magmamanifest. At ang manifestation niyan, yung pagdami natin dito sa panambahan natin. Hindi tayo magtatayo ng malaking church. Kasi ang paglago natin ay malaki, tayo na ang malaking church. Amen? Amen. Maghahanap tayo ng malaking lugar. Kasi the more na maggagawa ka ng malalaking lugar, tapos wala namang church, baliwala yung building. Building lang yon. Amen? Kailangan unahin muna ang church building bago magtayo ng malaking building. Amen? Sabi mo sa katabi mo, ikaw muna ay manganganak. 10,000. Amen. Amen. At kapag lumaki na ang dami ng kaluluwa ng Lord, tandaan nyo, ang Lord, ang pangako niya, ang bunga mo ay sosobra-sobra rin. At kapag ikaw ay namumunga na, tandaan mo, babatuhin ka. Maraming sakit ng kapitbahay mo. Babatuhin ka ng mga tao na maiinggit sa'yo. Babatuhin ka ng mga tao na magseselo sa'yo. And that is the truth. Yung nakita ko, bakit nga ba binabato ang malalaking churches? Because mabunga sila. Amen? So sabihin mo sa katabi mo, okay lang na may bumato sa'yo. Hindi ka makakailag kasi puno ka eh. Pero ang bunga pag nalaglag, lalong dadami. Amen? So sabi rito ng John 15:2, every branch in me that beareth not fruit, he take away, and every branch that beareth fruit, he parts it, that it may bring forth more fruit. Kaya wag kayong kung kayo pinuprune ng Lord, masakit ang pruning. No? Pag kinukurot ka kinukurot ka na ng Lord. Kaya si David, anong prayer ni David? No, Psalm 23. The Lord is my shepherd, I shall not be in want. Hindi siya, kasi ang Lord ang shepherd niya, Hindi siya pagkukulangin. He make me lie down in the green pasture. Andun yung pagkain niya. Kung siya ay sheep, nandun ang pagkain niya everywhere. He leads me beside the quiet water. No, nandoon yung tubig na hindi siya uuhawin. No, He restored my soul. Kaya yung ni-restore ang soul niya, dahil kailangan niya na kapag siya ay napapagod na, yung soul niya ang importante. Amen? Kaya sabi ni David doon, He lead me to the path of righteousness for the Lord's sake, for His name's sake. Kaya tayo, to the path of righteousness, diyan ka dadalhin ng Lord. Amen? Though you walk to the valley of the shadow of death, you will fear no evil. Why? The Lord is with you. His rod and staff, they comfort you. Hindi yun pamalo. No? Kaya yung staff ng Lord may ganoon, yung mga shepherd staff. Kasi kakalawa, pag ikaw ay kakalawitin ka. Kapag ikaw ay medyo matigas ang ulo, halika nga. Dapat ganoon, sa church.
tayo ang maging shepherd. Kasi tayo ang bunga na ng ating Panginoon. Amen? Kaya nga, though I walk to the valley of the shadow of death, I fear no evil, for you are with me, thy rod and thy staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever and ever and ever and ever. Amen. So, pag ganyan yung ini-speak nyo araw-araw, no? Hindi kayo kukulangin, hindi kayo kakapusin. The Lord is your shepherd. Dadaling ka niyan sa green pasture. At sabi nga, no, yung word niya ang magdidilig sa iyo araw-araw. Sa John 15:3, now ye are clean through the word which I have spoken unto you. Yung salita niya ang maglilinis sa atin. And in verse 4, sabi rito sa verse 4, pakialagay mo nga John 15:4. Nandyan pa ba kayo? Okay, pakibasa. Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more can ye, except ye abide in me. So, ang sikreto pala ng para mamunga ka, ikaw ay parating naka-attach sa vine. And Jesus said, I am the vine, you are the branches. Ang namumunga po yung branches, hindi yung vine. Ako nyo? The vine itself will going to, kaya nga hindi mo nakikita eh. Yung faith, no, is the substance of the things we hope for. Ano ang pinapangarap mo? Pag nakita mo yung buto ng mangga, ang nakita at pinangarap mo na ay makapag-abroad ka dahil ikaw ay magiging entrepreneur. Dapat ganun ang pangarap mo. No? Hindi na yung ikaw ay mananahan na para ikaw ay manatili na trabahador. Ang pinangarap ng Lord sa iyo, hindi ka lang, no, gamitin niya para maging doktor, para maging nurse, para maging engineer. Hindi yan ang pangarap ng Diyos sa iyo. For I know my plan for you, Jeremiah 29:11. Plan to prosper you and not to harm you. Plan to give you hope and a future. Kailangan mo lang ng faith. Faith is the substance of the things we hope for and the evidence of the things which is not seen. Kaya lahat ng hindi mo nakikita, ibibigkasin mo ng iyong salita according to the Word of God. Nakawa nyo? Every morning. Si David, kung makikita nyo o mababasa nyo ang buhay ni David, wala siya. Kumbaga sa flat down siya. Dahil hinahabol siya ng kanyang, father-in-law ba yun? Dahil pinangakuan siya ni Saul na ipapakasal siya doon sa anak niya. Ang nangyari, naging seloso si Saul. Hinabol niya ng hinabol si David. Gusto niyang patayin si David. Pero si David, kaya na siyang patayin. Pero sinabi ni David, I cannot do it for this man is anointed by God. You cannot do anything kapag inanoint ka ng oil ng Lord. You are anointed. Sabi mo sa katabi mo, you are anointed. And appointed to be the bearer of much fruit. Amen? Kaya yung prutas mo, hindi makikita magmamanifest eh.
Wala kang pera pero tawa ka ng tawa. May kaaway ka, no? No? Yung bang tahimik na tahimik ka pero may kaaway ka. Ang dami mong kaaway. No? Yung prutas ng Holy Spirit nasa iyo because this is a gift of God. Tandaan nyo, it is a gift. Amen? Hindi mo nakikita because the substance is none other than the Holy Spirit inside you. Kaya sabi ni Jesus, abide in me and I am in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine. No more can ye, except ye abide in me. Verse 5. Basahin niyo, 1 to go. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me ye can do nothing. Without Jesus, without the Holy Spirit, without the Word, you cannot do anything. Kahit na ikaw na yung pinakamatalinong tao, genius, hindi ka nakapag-aral, pinakamayaman ka, bilyon-bilyong dolyares ang inuubos mo sa Pilipinas. No? It bear nothing. Sayang lang ang buhay. Amen? Kasi gagawin ka lang panggatong sa prison. Amen. Hindi mo magagamit ang kayamanan, hindi mo magagamit ang talino, hindi mo magagamit ang lahat ng pinagmamalaki mo kapag oras mo. Amen? So the reason why Jesus wants you to have the Word so that the fruit will last until His second coming. No? Sabi niya sa verse 6, if a man abide not in me, he is cast forth as a branch and withered. And men gathered them and cast them into the fire, and they are burned. Verse 7, if ye abide in me, and my words abide in you, you shall ask what you will, and it shall be done unto you. Gusto niyo ba yun? Lahat ng i-ask nyo, pakikinggan ng Lord. Ang sikreto, Jeremiah 29:12. Lagay mo nga doon, Jeremiah 29:12. Ang sabi diyan, 12. Yan. Basahin niyo, 1 to go. Then shall ye call upon me, and ye shall go and pray unto me, and I will hearken unto you. Pakikinggan lahat ng prayer natin. Lahat ng prayer nyo answered. Amen? Pangako ng Lord yan. Sabi mo araw-araw, Lord, ito sabi mo, ito nakasulat. Amen? I-claim nyo yung pangako. Kasi ang pangako na yan ang magbibigay sa inyo ng magandang buhay. Ano pa? Yung verse 13. Sabi niya, and ye shall seek me and find me when you shall search for me with all your heart. See? Kapag hinanap mo siya ng buong puso, seek ye first His kingdom and His righteousness, and some of these things will be added unto you. Tama ba? Few of these things will be added unto you. Matthew 6:33, and all these things, additional lang. Huwag mong habulin ang kayamanan kasi additional lang yan. Huwag mong habulin ang pagka-sexy mo kasi additional lang yan. Huwag mong habulin ang pangarap mo kasi ang Lord ang magbibigay ng pangarap sa iyo. Jeremiah 29:11, for I know my plan for you. Plan to prosper you and not to harm you. Plan to give you hope and a future. Ayaw nyo pa ba yun? Hindi na kayo mag-iisip ng plano, sana na nagplano. Amen. Anong gagawin mo? Tatawag ka lang sa Lord. If you ask anything in my name,
John 14:14, sabi ni Jesus Christ, I will do it. So, itong mga salita ng Lord, sasabihin mo sa Kanya, siya nangako eh. Lord, pangako mo to, bakit wala pa hanggang ngayon? So, hindi dapat mo na i-control yung sarili mo. Nakakatakot naman, katulad ng tinuro sa atin nung araw. May matakot ka sa Diyos. Hindi. Siya nagsabi nun eh, babalik mo lang. Lord, ikaw nangako eh. Nabalik mo lang sa Kanya. Di ba pag nangako ka sa kaibigan mo, ano gusto mo? Bibigay ko sa iyo. Hoy, sinabi mo yan ha. Araw-araw eh, hindi ka makatulog. Uy, asa na yung pangako mong 1 milyon sa akin? Sinabi mo yan ha. Wala ka naman binibigay sa Kanya. Amen. May binigay ka na ba kay Lord? Wala, no? Ba't hingi ka ng hingi? Kasi siya nangako. Amen. Pinangakuan ka ng magandang buhay. Pinangakuan ka ng magandang, kahit yung amo mo rito, hindi ka naman nagbigay sa kanya ng pera eh. Di ba? Nung pagpunta ka rito sa UAE, naghanap ka ng trabaho. Tapos nakita ka ng amo mo, anong hinahanap mo? Trabaho po. O binigyan ka ng trabaho, okay. Magsimula ka bukas. Pagdating ng katapusan, naghanap ka ng sahod. Sabi mo, asan po sahod ko? Usapan natin, trabaho lang ah. Bakit? May binigay ka bang sahod sa akin? So, sometimes nakakatawa. No? No? Yung katotohanan, ano? Magpupunta ka sa isang company. Tapos nag-ask ka ng malaking sahod, binigay ng company malaking sahod. Yung mga tao roon, mga Pilipino pa naman, napagchismisan yung sahod mo. Bakit ganyan kalaki ang sahod niyan? Oh, napagchismisan ka. Hindi nila alam. Yun ang hiningi mo. At saka yung trabaho. Pero sila, nalungkot. Kasi yung binigay sa kanila, hindi sila nanghingi, maliit. Pero parehas ang trabaho nyo. Sino ang wise sa inyong dalawa? Di ba? So, you have to think kung ano yung hinihingi mo. Sabi ng Lord, yan ang ibibigay niya sa iyo. Sabi mo sa katabi mo, humingi ka ng malaki. Kung malaki ang pangangailangan mo. Amen. Kasi kung hindi ka manghihingi, kung hindi mo bibigay yung salita na pangako niya, wala kang makukuha, di ba? Walang buto na hindi namatay o hindi iniluwa sa kanyang katawan na hindi siya naging puno. Katulad ng sabi ng kapatid natin, may ugat. Kasi nga may buhay. At yung ugat na yon, kapag sumipsip ng nutrients, ng tubig, sa hindi mo nakikita, mamumunga ang puno. Mabubuhay ito at magkakaroon ng mga branches. At yung branches na yon, makikita ang bunga. Sabihin mo sa katabi mo, magmamanifest ang bunga ng Espiritu Santo sa iyo. And that is how the Bible said. No? The fruit of the Spirit is the result of walking with God. As we grow in our relationship with God, our fight against sin and our love for God and others grows stronger. This leads us to grow in love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Dadami yan sa iyo. Makikita yan sa iyong buhay. Gusto niyo bang makita yan sa inyo? Just abide in the vine. You are the branches. The branches will bear fruit.
more than you think of. Amen? Dadami ang pag-ibig sa puso mo. Amen. So, hindi ka lang nakatingin sa isa. No? Pag nakapokus ka kay Jesus Christ, yung pagmamahal, level din yan. Kaya nga cross to the Father and to everyone. Yan po ang turo ng ating Panginoon. Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. Kapag marami ka ng pagmamahal, marami ka ng word niya, makakapagbigay ka na ng pagmamahal. Hindi ka na mamamalimos ng pagmamahal. The reason why nangihingi tayo, namamalimos tayo, kasi kulang pa tayo ng pagmamahal sa Ama. Amen? Pero kapag punong-puno ka ng pagmamahal, na-realize mo, Lord, ganito mo pala ako kamahal. Among the billions na naghihirap, nandito ko sa UAE, pinagpapala mo. Among the billions na mga taong nabubuhay, compared to Africa, compared to the one with sword or doon sa mga wars ngayon, yung mga nasasalanta ng bagyo, isa ka sa pinili ng Diyos para yung pangako niya ay maranasan mo. Mamunga ka ng love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. These all fruits are gift of God. Amen? Regalo ito ng Diyos. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang maghanap ng regalo. Ipagkakaloob yan libre. Amen? Amen? So kahit na ano ang pagsisikap natin, always remember the Lord is with you. He loves you. You just acknowledge the love of the Father to us. Let us all stand.